Sa isang tahimik na nayon sa England noong Middle Ages, may dalawang batang biglang lumitaw mula sa isang hukay sa lupa. Pero hindi sila ordinaryo. Ang kanilang balat, buhok, at kahit anino ay may kakaibang berdeng kulay. Tahimik silang naglakad, litong-lito, habang ang mga taga-wulpit ay nagtitipon. Takot ngunit curious. Sino sila? Saan sila nanggaling? At bakit kulay berde ang kanilang buong katawan? Sa gabing iyon nagsimula ang isa sa pinakamisteryosong kwento sa kasaysayan ng mundo. Ang Woolpit ay isang payapang baryo na napapalibutan ng malawak na bukirin. Noon, ang mga tao'y abala lamang sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Walang anumang kakaiba, walang anumang alamat, hanggang sa araw na sinira ng dalawang batang may berdeng balat ang katahimikan ng nayon. Ang Woolpit ay ipinangalan sa mga wolf pits, malalim na hukay na ginagamit panghuli ng mga asong gubat. Dito mismo, ayon sa mga saksi, unang nakita ang dalawang batang tila naligaw mula sa ibang mundo. Ang lugar na ito ay kilala bilang simbolo ng patibong. Pero sino ang naligaw? Ang mga bata ba? O ang mga tao ng nayon? Ang mga unang nakakita sa mga bata ay mga magsasaka. Hindi nila maintindihan ang lengguwaheng binibigkas ng dalawa. Ang tunog ay kakaiba. Hindi English, hindi Latin. Sa gitna ng sigawan at gulo, isang tanong ang paulit-ulit. Paano sila napunta rito kung ni isang tao'y hindi nakakita sa kanilang pagdating? Dinala ang mga bata kay Sir Richard de Calne, ang pinuno ng lugar, na siya ring nag-ampon sa kanila. Doon, natutunan nilang kumain, magsalita, at unti-unting magkwento tungkol sa pinagmula nila. Pero sa bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig, mas lalo lang gumugulo ang misteryo. Unang napansin ng mga tagapag-alaga na tumatanggi ang mga bata sa kahit anong pagkain, tinapay, karne, prutas, hanggang sa makita nila ang hilaw na beans sa hardin. Doon lamang sila nagdalawang isip at sa kasabay na sumunggab, parang matagal silang hindi kumain. Lumipas ang mga buwan at unti-unting natutunan ng mga bata ang wikang Ingles. Dito nagsimula ang tunay na kwento. Ang kwento mas nakakatakot pa kaysa sa kanilang itsura. Dahan-dahan nilang binuksan ang lihim ng kanilang pinanggalingan. Ayon sa mga bata, nagmula sila sa isang lugar na tinawag nilang Land of Saint Martin, isang mundong hindi kailanman sisinaga ng araw. Doon, palaging parang takip silim. Lahat ng halaman, lahat ng tao ay may kulay berdeng tulad nila.
Isang araw, habang naglalakad daw sila, may narinig silang kakaibang tunog, parang kampana. Sinundan nila ito hanggang sa makarating sila sa isang lagusan ng matinding liwanag. Nang pumasok sila, biglang nagbago ang paligid. Nasa woolpit na sila. Sa paglipas ng panahon, sa kasamaang palad, ang batang lalaki ay nagkasakit at namatay makalipas ang ilang buwan. Hindi na siya nakapagbigay ng iba pang detalye tungkol sa kanilang mundo. Ang natirang babae lang ang naging tanging boses ng kanilang kwento. Habang tumatanda ang babae, tuluyang nawala ang pagiging berde ng kanyang balat. Nabuhay siya bilang normal na taga-England. Ngunit dala-dala pa rin niya ang mga alaala ng isang mundong hindi na niya muling nakita. Bago siya tuluyang nawala sa kasaysayan, sinabi ng babae na baka nadala sila ng malaking hangin, isang kakaibang pagyanig o paghilang hindi niya maintindihan. Parang hinigop sila ng isang puwersang hindi nakikita. Pero kahit anong paliwanag niya, mas marami lang tanong ang lumabas. May portal nga ba? May ibang mundo ba? O may matagal ng lihim ang mga taga-woolpit na hindi natin alam hanggang ngayon? May mga lumang ulat na nagsasabing baka chlorosis ang dahilan ng berde nilang balat o kakulangan sa nutrisyon. Pero ang problema, kahit umiinom na sila ng normal na inumin at kumakain ng normal na pagkain, nanatili ang kulay nila sa loob ng mahabang buwan. Hindi pa rin ma-identify hanggang ngayon ang lengguwahe ng dalawang bata. Walang katunog, walang kapareho sa kasaysayan. Para silang nagmula sa isang lipunang hindi naitala sa kahit anong dokumento. Ang pinakakakaibang detalye, ang mundo daw nila ay walang araw. Ni minsan daw silang nakakita ng maliwanag na sikat ng araw hanggang dumating sila sa woolpit. Sino ang nabubuhay sa ganitong lugar? May nagsasabing alien umano ang dalawang bata. Mga nilalang na nagkamaling bumagsak sa mundo. Ang berdeng kulay, kakaibang wika, at biglang pagkawala ng liwanag ay tugma raw sa isang interdimensional encounter. Ayon naman sa iba, galing daw sila sa isang parallel earth. Isang mundo katabi ng atin pero naihiwalay ng manipis na harang. At ang portal na dadaanan nila ay isang glitch sa pagitan ng dalawang realidad. May mga historiador namang naniniwalang galing sila sa isang nakatagong grupo sa England doon. Isang tribong
hindi nakihalubilo sa iba. May kakaibang pagkain at pamumuhay dahilan ng berdeng balat. At syempre, may naniniwalang baka kwento lang ito. Isang alamat na lumaki sa pagdaan ng panahon. Pero kung kwento lang ito, bakit may dalawang opisyal na dokumento mula sa Middle Ages na nagpatunay sa insidente? Hanggang ngayon, nananatili pa ring nakatago ang tunay na katotohanan. Ang Green Children of Woolpit ay nananatiling isa sa pinakamatandang misteryo ng Europa. Isang kwentong hindi mo alam kung kathang-isip o totoong pangyayari. Sa bawat pagdaan sa nayo ng Woolpit ngayon, maririnig mo raw ang bulong ng dalawang batang hindi na nakabalik sa kanilang mundo. Isang paalala na may mga misteryong hindi dapat limutin. Ikaw, ano sa tingin mo ang pinagmulan ng Green Children of Woolpit? Mga nilalang ba sila mula sa kabilang mundo? O mga batang naligaw mula sa isang lipunang matagal nang nawala sa kasaysayan? I-share mo ang teorya mo sa comments. At kung gusto mo pa ng ganitong kwentong misteryo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe